Matutupad ang pangako ni Jesus sa buhay mo. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 16, verses 5 to 11, and I read it for you. But now I am going to him who sent me, yet none of you ask me, where are you going? But because I have said these things to you, sorrow has filled your hearts. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. And when he comes, he will prove the world wrong about sin and righteousness and judgment. About sin, because they do not believe in me. About righteousness, because I am going to the Father, and you will see me no longer. About judgment, because the ruler of this world has been condemned. Marami ng taong nangangako pero hindi tinutupad. May kakilala ka bang taong nangako sa'yo pero hanggang salita lamang pala, hindi nagkatotoo? Sa ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito, may pangako si Jesus para sa atin. Ito po ang pangako ng pagdating ng banal na Espiritu. Ngunit nang marinig ng mga alagad na si Jesus ay lilisan at babalik sa Ama, na puno ng lungkot ang kanilang mga puso. Ngunit mariing sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, "But because I have said these things to you, sorrow has filled your hearts. Nevertheless, I will tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the advocate will not come to you." May mga paglisan po na karapat-dapat. May mga pag-alis na kinakailangan. Masakit sa ating puso, masakit sa ating nararamdaman, ngunit kinakailangan. Ang sabi nga ng iba, palagi niyo pong naririnig, let go and let God. Hayaan mo. Sige, umalis sila. Iwan ka. O ikaw, kailangan mong iwan ang isang bagay, kailangan mong talikdan at kalimutan na ang iyong makasalanang buhay para mamuhay ng ibayo, ng buong buo ang loob sa Panginoon. May mga bagay na kailangang lisanin nang sa ganon, masumpungan ang iyong sarili at mapalalim ang relasyon sa Panginoon. Ito po'y sana'y hindi pangako lamang sa ating mga labi. Kung hindi kapag sinabi nating magbabagong buhay tayo, babalik tayo sa Diyos at pagsisilbihan natin siya, nawa hindi mapako ang ating pangako sa Kanya. Huwag na tayong dumagdag sa mga taong nangangako pero hindi natutupad. Katulad ng sinabi ng Panginoong Jesucristo, kailangan niyang lumisan, bumalik sa Ama, nang dumating ang banal na Espiritu. Darating ang banal na Espiritu, yan ang pangako ni Jesus sa ating lahat. At napatunayan, hindi nga ito napako. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po dahil pinagkaloob niyo po ang lahat ng aming mga pangangailangan. Maraming salamat din sa banal na Espiritu na nagbibigay sa amin ng ibayong lakas upang mapagtagumpayan namin ang hamon ng buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click nyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.